Hindi ko talaga inakala na matatapos ang araw ko bilang isang legally married woman sa isang lalaking hindi ko kilala. Ako si Zadie Reyes, 28, at isang event planner. At ito ang kwento ng buhay ko. Kuya Leo, paayos naman po yung sound system sa altar. Nag-echo yung mic kanina. Tapos pakasigurado pong hindi mawawala yung power habang naglalakad si Bride. Wika ni Zadie sa isang crew. Noted, Ma'am Zadie. Sagot naman ni Leo. Tumunog ang phone ni Zadie. May bagong text. Girl, stuck pa rin ako sa EDSA. Ikaw na muna dyan ha. Make it look real. Alam mo na. Napabuntong hininga si Zadie. Pero ngumiti rin. Sanay na rin kasi siya. Here we go again. Ako na naman ang bride na hindi kakasal. Binihisa na siya ng assistant habang nagbibiro ang makeup artist. Third time mo na ngayong linggo, di ba? May loyalty card na ba yung mga groom? Baka may pa-free copy ka na sa dami ng practice weddings mo. Kung bawat kasal may libreng bouquet, florist na siguro ako by now. Paglagay ng huling touch ng kanyang makeup, humarap siya sa salamin. Sa sandaling yun, parang tunay na siyang bride. Sadie, 5 minutes. Ready ka na bang maglakad? Sigaw ng coordinator mula sa headset habang sinusuri ang clipboard. Ready na! Tugon ni Zadie. Samantala sa labas ng venue, isang itim na SUV ang huminto. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang matangkad na lalaki na malinis ang gupit. May hawak na overnight bag, suot ang pinasadya niyang barong. Si Nico Villaraza, ang balikbayan na pinsan ng groom. Matagal na siyang nanirahan sa Singapore bilang architect at ngayon lang ulit nakauwi sa Pilipinas matapos ang 5 taon. Pagbaba niya, agad siyang sinalubong ng isang staff. Sir Nico, kayo po ba yun? Good. Sakto pong dating nyo. Nagsisimula na pong ceremony. Please dito po tayo. Napakunot noo si Nico. Ceremony? Akala ko ba tapos ang prenup? Bakit parang kasal na agad? Sir, late na po kayo. Si bride po ready na sa aisle. Kami na po bahala sa mga gamit nyo. Dito na po. Wala nang pagkakataon para magtanong pa si Nico. Bago pa man siya makatanggi, sinabit na sa kanya ang boutonniere at tinulak na papasok sa simbahan. Sa loob ay natahimik ang lahat habang nagsisimula ang soft instrumental music. Mula sa pinto ay nagsimulang maglakad si Zadie sa aisle, hawak ang bouquet na pansamantala lang sana. Sanay na siya sa ganitong eksena, pero may kung anong kaba ang kumislot sa dibdib niya. Pagtingin niya sa altar, ay agad siyang napatigil. Ang nakatayo sa altar ay hindi niya kilalang lalaki, pero mukhang naguguluhan din. Nagkatinginan sila ni Nico. Pareho silang nagtaka. Nakatitig pa rin siya sa lalaking nasa altar. Hindi itong usual na actor o stunning groom na nakasanayan niyang kaharapin. Ang lalaking yon ay may presensyang hindi basta-basta at hindi rin alam ang tunay na nangyayari. Sa kabilang panig, si Nico Villaraza ay litong-litong. Sa pagmamadali, halos wala na siyang oras magtanong. Ang akala niya isa itong simpleng bahagi ng prenup o isang dramatikong presentation ng kasal. Pero nang makita ang babaeng nakabihis pang bride, seryoso at naglalakad patungo sa kanya, at lalo na nang marinig ang pari na nagsimula ng magsalita, napakulot noo siya. Sa harap ng Diyos at ng mga saksi sa araw na to, pinagbubuklod natin si Nico at Zadie bilang mag-asawa. Zadie? Sino si Zadie? Bulong niya sa sarili. Wala na siyang panahong magreklamo. Samantala, si Zadie ay napatitig sa coordinator na nagbibigay ng kumpirmasyong senyas mula sa gilid ng altar. Dahil sanay na siya sa rehearsal weddings, akala niya bahagi lamang ito ng routine. Isang simulated ceremony na may props, script at dami contract. Subalit matapos ang simpleng seremonya, nilapitan sila ng isang staff habang inaabot ang kontrata. Sir Nico, Ma'am Zadie, pakipirmahan na lang po ang marriage contract para sa formalities. Kailangan lang po ng dummy copy na may pirma para sa video shoot.
Hindi na nag-isip si Zadie. Sanay siyang pumirma ng peking kontrata na ginagamit lang bilang props. Kaya't matapos mauna si Nico sa pagpirma, siya naman ang lumagda. Ilang oras ang lumipas habang nag-aayos na si Zadie ay biglang tumawag ang coordinator. Zadie, tinig ng coordinator at halos hindi makasabi dahil sa kaba. I think kasal na kayo. As in, legal? Ha? Anong ibig mong sabihin? Napirmahan niyo yung totoong marriage certificate? What? Sabay silang napalingon sa isa't isa. Teka lang, paano naging legal to? Someone told me that this is just a practice. This is insane. Illegal to. Hindi pwedeng mangyari to ng basta-basta. Hindi ako pumunta rito para ikasal. Lalo na sa hindi ko kakilala. Hoy, wala rin naman akong balak pakasalan ka, okay? Nagtrabaho lang ako. Ganun talaga pag freelance bride. Freelance what? Anong klaseng trabaho yan? Yung trabaho na tumatayo bilang bride sa mga mock weddings at prenuptial videos. Hindi ko alam na totoo tong kontratang pinirmahan ko. Naglalakad paikot si Nico, hawak ang noo. I can't believe this. I'm applying for permanent residency sa Singapore. Kung makitang may asawa ako, tapos walang prenup, baka maapektuhan lahat ng plans ko. Napaupo sa nearest bench si Zadie habang hinihimas ang sintido. At ako, baka matanggal sa agency ko kapag nalaman nilang ang rehearsal naging totohanan. Sino ba kasing tanga nagbigay ng totoong marriage certificate? Nagka-miscommunication po talaga. Si Father po mismo ang nagsabing isabit na agad yung tunay. Kasi akala niya official ceremony na to. Sagot ng coordinator. May nagtanong ba kung willing ako? Consent? Hello? Hindi lang ikaw nabiktima rito, lalaki. Hindi rin ako pumayag sa totoo. So wag mo akong sisina parang ako ang may plano. Napatigil si Nico at natahimik saglit. Saka huminga ng malalim. Sorry, hindi ka ang kaaway ko. Pero kailangan nating ayusin to. Agad. Sa gilid ng tent, isang malakas na tawa ang pumunit sa katahimikan. Bro, seryoso? Ikaw pala ang bagong Villaraza na kasal na? Si Marco, ang groom na pinsan ni Nico. Halos matumba sa kakatawa habang nakapulupot sa braso ng tunay niyang bride na si Jessa, na abotega rin ng ngiti. Grabe, Zadie. Hindi mo sinabi na target mo pala si Nico. Ha? Target agad? Excuse me. Ako ang napasubo rito. Alam mo pare, di ko in-expect na maunahan mo pa ako. Architect slash husband in one day. Panalo. Biro naman ni Marco sa pinsan. Si Nico, na kanina'y tahimik lang, ay biglang nagsalita. Hindi ito nakakatawa, Marco. Natigil ang tawanan. Nagpunta lang ako rito para suportahan ka. Hindi para mapasok sa kasal na hindi ko naman plinano, lalo na sa taong hindi ko pa nga kilala ng maayos. For the record, hindi ko rin ito plinano. Kung tutuusin, trabaho ko lang to. Kung hindi dahil sa pagkakamali ng staff nyo, hindi tayo magkakaganito. Oh, okay, relax. Miscommunication lang naman talaga. I'm sure this can be fixed, right? Awat ni Marco sa dalawa. Napatingin silang lahat sa coordinator na nanliliit sa kinatatayuan nito. Technically po, kasal na po talaga kayo. Legally binding. Pero may proseso naman ng annulment. Kung pare kayong mag-a-agree, we can work on the papers after the event. After the event? As in? Maglalakad pa akong parang kasal talaga? Well, sayang naman ang gown at flowers, diba? Picture na rin kayo, guys. Ginatungan pa ni Jessa at inakbayan ng kaibigang si Zadie. Huwag niyo ang gawing meme to. Hindi ako magpapapicture. Teka bro, sandali lang. Look, I get it. Biglaan at hindi mo choice. Pero since nangyari na, why not talk about it calmly pagkatapos ng lahat? Hindi rin kasalanan ni Zadie to.
Pangungumbinsi ni Marco. Napahawak si Nico sa kanyang sentido. Alam mo, ayoko rin naman sa ganitong sitwasyon. Hindi ako nagde-daydream maging instant wife. So after this wedding, let's sit down and fix this like two civil adults. Fine. Pagkatapos ng maingay at puno ng tawanan na reception, napilit pinagtiisan ni Zadie at Nico para lang di magmukhang out of place, ay nag-ayos na ang lahat ng staff. Unti-unting humupa ang musika, pinatay ang mga ilaw sa garden at nagsiuwian ng lahat. Iwan sa bridal holding room si Zadie. Nakaupo sa gilid ng sofa, bit-bit ang heels niya at ang mabigat na pakiramdam. Plano pa rin namang magpatuloy ang totoong ikakasal, kaya hindi rin sayang ang effort nila. Bumukas ang pinto at pumasok si Nico, dala ang suit jacket niya. Kung tungkol to sa annulment, pwede nating simulan agad bukas. May kilala akong abogado. Panimula ni Zadie. Oo, dapat lang. Sa totoo lang, kahit paulit-ulit ko nang ginagawa tong bride standing thing, ngayon na ako nagmukhang totoo. As in, may papeles talaga. Congrats. You're now officially my wife. For today, at least. Napairap si Zadie. Ang yabang ng tono ah. Feeling mo ba ako yung nambiktima? Hindi ko sinabing ganon. This whole thing, it's insane. I came here to take a break, to see a family. Hindi para mapasabak sa marriage contract. Well, neither did I. Pero nangyari na. And I'm not that type na tatakbo sa gulo. So kung may aayusin, aayusin. Hindi yung puro reklamo lang. Natahimik si Nico. Umupo siya sa kabilang sofa at humarap sa dalaga. You're tough. I respect that. I'm sorry. I was out of the line kanina. Di ko lang talaga matanggap na ang unang legal commitment ko sa Pilipinas ay itong instant marriage. Ako rin. Sorry. Nadala rin ako sa emosyon. Napahinga ng malalim si Nico. But you know what's weird? Lahat ng tao kanina sobrang saya. Parang mas masaya pa sila na tayong kinasal kanina kaysa kina Marco at Jessa. Yeah. May nagsabi pa ngang we look good together. I almost threw my bouquet sa mukha niya. Nagkatawanan silang dalawa. Bukas, we'll talk to your lawyer. Pero, can we not rush? Rush? Kala ko ba gusto mong agad-agad? Gusto ko. Pero, ngayon ko lang na-realize. Ang weird pero gusto kong kilalanin muna kung sino yung babaeng naging asawa ko. Kahit aksidente. Napatigil si Zadie. Hindi niya alam kung biro ba yon o seryoso. Pero may kung anong init ang gumagapang sa batok niya. So, friends? Simulan natin doon. Nag-abot sila ng kamay. Isang handshake para sa isang kasunduang hindi planado. Pero maaaring may posibilidad. Sa isang magaring events venue na may modernong Filipino-Spanish design, napapalibutan ng hanging cabbage lanterns at puting orchid sa buong garden. Sa gitna ng selebrasyon, nagsimula na ang pagbati at picture-taking kasama ang bagong kasal. Nasa gilid ng venue si Zadie, nakasuot ang emerald green na dress na may slit sa gilid. Abala siya sa pag-aayos ng upuan habang sinusulyo pa ng program flow sa clipboard. Kahit guest siya ngayon, hindi niya maiwasang tumulong. Isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya mula sa likod. Bakit para ikaw pa rin ang event planner ngayon? Wala sa sistema kung umupo lang at kumiti. Well, good news. Hindi ka na lang guest ngayon. Asawa ka na rin. Please don't start. Bago pa man sila makapag-usap ng mas maayos, biglang lumapit si Jessa. Ang bride na dala-dala ang isang wine glass. Aba, mag-asawang bilyarasa sa wakas. Sa wakas, nagpakita rin sa reception. Oo nga eh. Ang tagal ng entrance ninyo. Akala ko binawi na agad ng annulment lawyer. Dugtong pa ni Marco. Sorry na delay lang. Traffic, you know. Tsaka, hindi pa kasi kami sanay magpakilalang mag-asawa.
Ayan na! Official na! May kami na! Napatingin si Jessa kay Zaddy. Nakataas ang kilay, pero natatawa na rin. So, Zads, legit na ba talaga to? As in, asawa mo na talaga si Nico? Pumikit sandali si Zaddy bago sumagot. Legally, oo. Under the law, si Zaddy na ang misis ko. Hindi napigilan ni Marco at Jessa ang tawanan. Si Jessa ay napahawak pa sa tiyan habang kinikilig. Grabe, mas nauna pa kayo ikinasal kaysa sa amin. Tapos, pa-surprise pa. Ang tanong, kailan ang honeymoon? May pangalan nga ng aso niya, hindi ko pa alam. Wala akong aso. See? Starting from scratch talaga. O siya, iwan muna namin kayo. Magpa-picture kayo sa photo booth ha? Para sa kasal niyo. Huwag niyo akong bibiguin. Paalam ni Jessa pagkatapos nilang mag-usap. At saka Nico bro, good luck. Hindi basta-basta maging mister ng isang Zaddy Reyes. Nararamdaman ko na nga. Sarkastikong sagot ni Nico. Naiwan sina Nico at Zaddy sa isang tabi nang umalis ang bagong kasal. Ang daming nakakaalam na. Alam ko. Pero sa totoo lang, wala na rin naman tayong babalikan sa dati. Kaya kahit fake yung simula natin, we might as well face it together. For now. Together? Kahit bilang partners in accidental marriage. Partners in mistake, ha? Kinabukasan, magkaharap sina Zaddy at Nico sa isang cafe malapit sa City Hall. Simpleng kasuotan lang ang suot nila. Parehong may daladalang envelope na may mga dokumento. Tahimik silang umiinom ng kape habang hinihintay ang abogadong kakilala ni Nico. Si Zaddy ang unang nagsalita. Sigurado ka bang kilala mo talaga yung lawyer na to? Hindi yung kaibigan lang ng kaibigan. Oo, partner ko siya sa isang law firm. Kilala siya ng pinsan kong si Marco. Matagal na nag-handle ng family legal matters nila. Tumango si Zaddy. Ngunit halatang hindi mapakali. Ilang saglit pa, dumating ang abogado. Isang babaeng nasa late 30s, naka-business attire at may bitbit na portfolio. Good morning, Nico, Zaddy. Salamat sa pagpunta. Nabasa ko na yung pinadala mong email, Nico. Medyo komplikadong sitwasyon ninyo. Pero may proseso naman. Nagpalitan ng tingin sina Nico at Zaddy. Ano pong kailangan namin gawin para mapawalang bisa agad yung kasal? Tumikim si Atty. Rhea bago sumagot. Well, unang-una, based sa records, legal ang kasal ninyo. May tamang dokumento, pirma, at nasaksihan ng isang ordained priest. So, technically, valid ang binding ng kasal. Yes, pero hindi sinasadya. May miscommunication. Hindi namin gusto pareho. Tumango si Atty. Rhea. Naiintindihan ko. Kaya ang tanging paraan ay annulment. Pero hindi agad-agad ito. Kailangan nating patunayan sa korte na may basihan ng petisyon. At sa kaso ninyo, maaaring lack of consent ang gamitin. Hindi sapat yung fact na hindi kami talaga dapat ikinasal? Sa batas, kung may consent, kahit pa nagkamali kayo ng akala, maaaring i-contest ang annulment. Kailangan natin ng malinaw na ebidensya na hindi ninyo alam na ito ay totoong kasal nung pumirma kayo. Mas mainam kung may mga witness statement, video, o kahit ano na magpapatunay sa pagkakamaling ito. Sandaling natahimik ang mesa. Paano kung ayaw makipagtulungan ng staff? Paano kung wala nang maibigay na sapat na ebidensya? Sa ganung kaso, magiging mahirap. Hindi imposible pero mahirap. Maaring abuti ng 6 na buwan hanggang 2 taon ng proseso. Depende sa response ng court. May emotional at financial toll din ito. So, hindi pala ganun kasimple? Sa totoo lang, hindi. Sagot ng abogado.
Anong immediate option kung hindi pa namin kaya ituloy ang annulment ngayon? Kung pareho kayong hindi pa sigurado o handang dumaan sa proseso, pwede ninyong panatilihin muna ang status bilang kasal sa papel. Pero legally, may karapatan kayong mamuhay ng hiwalay. Maaari rin kayong maghain ng separation of property agreement habang hindi pa final ang annulment. Tumango si Zadie. Bagamat bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha. Mukhang hindi lang pala to basta mistake na madaling i-undo. No. Pero, let's face it, nangyari na. Hindi natin kailangang madaliin. Pero hindi rin natin dapat takasan. Nagkatinginan silang dalawa. Ngayon ay may halong pagkaintindi at kaibigan sa paningin. Then, simulan natin sa mga dokumentong kailangan. Kung mahaba man to, at least alam nating may direksyon. Hindi man nila sinasadya, tila laging nagkakabanggaan sina Nico at Zadie. Akala nila, pagkatapos ng meeting sa abogado, tuloy-tuloy na ang kanilang hiwalay na landas. Pero linggo lang ang lumipas, nagkita sila sa birthday party ng anak ni Marco at Jessa. Zadie! Nandito ka pala! Buti nakahabol ka! Bungad ni Jessa kay Zadie sa pinto. Oo, sinama ako ni Mika. Ikaw? Oh, right. Napatingin siya kay Nico sa kabilang gilid ng table. Tumango si Nico sa kadarating lang na babae. Hi. Hi. Napangiti siya at bahagyang natatawa. Hindi sila nagtagal sa pag-uusap, pero paulit-ulit ang ganitong eksena. Sa dinner party, sa isang fundraising event, kahit sa coffee shop malapit sa opisina ni Zadie, naroon si Nico. Minsan may dala pang kape para sa common friend nila. Para sa iyo raw, sabi ni Jessa. Hindi ko alam kung anong gusto mo, so I guess. Almond milk latte. Tama ka. Lucky guess. Or baka kilala mo na ako kahit papaano. Sa bawat pagkikita, imbis na umilag o iwasan ng isa't isa, nagsimula silang magbiro, magkwentuhan, at makilala pa ng mas malalim ang isa't isa. Nagulat sila sa dami ng bagay na pareho pala sila. Paboritong pagkain, pananaw sa karir, pati sa pelikula. Minsan iniwan silang magkausap ni Jessa habang busy sa kusina. Pagbalik nito, nagtatawanan na silang dalawa. Nagkatinginan sina Jessa at Marco. Sabay sabi, nakakatuwa kayo? Parang matagal na kayo magkakilala. Komento ni Jessa. Baka nga mali ang kasal, pero tama ang tao. Segunda naman ni Marco. Natawa si Nico, sabay tingin kay Zadie. Weird, no? Hindi tayo close nung ikinasal tayo. Pero ngayon gusto nating maghiwalay. Doon tayo nagkakakilala. Maybe it's life's just a way of fixing its own mistake? Busy si Zadie sa isang event na plinano ng halos 3 buwan. Isang exclusive party para sa isang luxury brand. Suot ang eleganteng itim na blazer at naka-headset. Paikot-ikot siya sa venue. Sinisiguradong maayos ang bawat detalye. Z, andito na po si Ma'am Miriam. Nakaupo sa table 5. Wika ng assistant niya sa kabilang linya. Perfect. Please offer her wine and check if she's comfortable. Ilang minuto lang, lumapit si Zadie sa mesa. Nakangiti si Lola Miriam, kaibigan ng lola niya at kilalang socialite. Lola Miriam, ang saya ko pong nakarating kayo. Aba, hindi ko pala nampasin ito. Believe talaga ako sa talento mo, iha. Sabi ko nga sa apo ko, dapat makilala ka na niya. Ay nakula, sorry po talaga. Wala pa akong oras sa mga ganyan ngayon. Sayang Zadie, mabait yun. Masipag at... Naputo lang usapan na may emergency call si Zadie. May nasirang ilaw sa backstage. Excuse me po muna la, babalikan ko kayo. Pero hindi na siya nakabalik. Pagkatapos ng event, nalaman niyang maaga palang umalis si Lola Miriam. May emergency rin pala sa pamilya niya. Simula noon, hindi na sila muling nagkita. Pagod na si Zadie at nagdesisyong kumaing mag-isa sa paborito niyang restaurant. Pagpasok niya, ay napatingin siya sa isang mesa.
Nandoon si Nico. May hawak na menu at tila mag-isa rin. Nag-angat ng tingin si Nico. Zaddy? Oh, hi Nico! Small world. Dinner? Tumingin si Zaddy sa paligid, pero puno ang resto. Looks like wala ng ibang table. Okay lang ba? Siyempre, sakto. Baka may matikman akong masarap na order mo. Sa unang tingin, para silang isang normal na mag-asawang lumabas para mag-date. Sa sulok ng restaurant, may isang waiter na naglalakad at napahinto malapit sa mesa nila. Sir, ma'am, napakagandang couple niyo po tingnan. Gusto niyo po bang picturean namin kayo? Napatingin si Zaddy kay Nico. Ah, ah, Sure, why not? lumapit ang waiter para kuhanan sila. Nang lumapit si Nico kay Zaddy, bahagya siyang yumuko at bumulong. Wala namang masama kung magkunwaring masaya, di ba? Sinong nagsasabing nagpapanggap ako? Nagkatinginan sila. At sa mismong kuha ng kamera, natawa si Zaddy habang bahagyang nakasandal kay Nico. Naglalakad si Nico sa malawak na garden ng ancestral home ng pamilya Villaraza. Katatapos lang ng Sandy Branch na inihanda ng kanyang lola na kilala sa pagiging aristokratang matapang, matalas ang memorya at may pagka-matchmaker. Lola, kailangan ba talagang every Sunday may gathering? Para na akong nakatira sa resort. Biro ni Nico habang sumusunod sa matanda. Aba syempre, kailangang makita ko kung kumakain ka pa rin ng maayos at higit sa lahat. Gusto kong siguraduhin na handa ka na sa next chapter ng buhay mo. Sagot nito habang pinapahid ang labi gamit ang panyo. Next chapter? Parang hindi ako na-orient dyan, la. Nico, anak ka ng Villaraza. Dapat may plano. At bilang ako ang pinakamatanda at pinakarespetado sa pamilyang to, ako nang bahala. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Nico. Hindi pa rin niya masabi sa kanyang lola ang tungkol sa aksidental na kasal kay Zaddy. Sa tuwing iisipin niya yon, parang lumulubog ang sikmura niya dahil sa gulo ng sitwasyon. Lola, tungkol dyan, medyo complicated kasi. Shh! Sabay taas ng kamay ng matanda. Ipinagpaliban ko na yan dati kasi ang dami mong dahilan. Pero this time, hindi ka na makakaiwas. May darating ngayong linggo. Gusto ko sanang sorpresa. Pero sige na nga, para hindi ka magtago sa Singapore. May darating? Sino pong... Ang magiging fiancé mo. Sabay ngiti na parang may itinatagong bomba. Matagal na naming napagkasunduan ng lola niya. Hindi ko muna sasabihin ang pangalan para exciting. Basta gusto ko lang malaman mo na mabait yan, maganda, at suwak sa standards natin. Napakagatlabi si Nico. Lola, baka hindi yan magandang timing ngayon. I mean, may mga bagay lang akong inaasikaso. Like work, travel, and other commitments. Commitments? Anong klaseng commitments? Mga projects. Tsaka kailangan ko pang i-finalize yung visa papers ko. Excuses. Lahat ng lalaking ayaw magpakasal may ganyang linya. Sabay irap ng lola niya. Pero Nico, tandaan mo, may edad na ako. At kung gusto kong makita kang ikasal bago ako mawala sa mundong to, wala ka ng choice kundi sumunod. Choice? Kasal na nga ako la. Aksidente nga lang. Bulong niya sa sarili. Wala ka bang gusto pang sabihin, iho? Tanong bigla nito na tila nanlilisik ang mga mata. Ha? Wala naman la. I mean, wala pa sa ngayon. Parang may tinatago ka. Pero sige, maghintay ka na lang. Pag dumating siya, huwag mong paiyakin yon. I'll be watching. Sa kabilang banda, sa condo unit ni Zaddy,
Isang umagang may kumakatok sa pinto. Tumunog ang doorbell ng tuloy-tuloy, hindi lang isang beses, kundi parang may kapritsyong bisita sa labas. Napamulat mula sa pagkakaidlip si Zaddy sa couch. Naka-face mask pa, nakabalot sa robe. Sino na naman to? 9:00 pa lang ah. Pagbukas ng pinto ay bumungad ang isang matipunong lalaki na naka three-piece suit at may bitbit pang fruit basket. Anak ko, mukhang stress ka na naman. Kaya tama ang daddy. Dapat nasa mansyon ka na lang. Pa? Hindi ba pwedeng text muna bago bisita? Pumasok ang ama niya na parang siya ang may-ari ng unit. Text? Zaddy, text is for strangers. I'm your father. Besides, sabi ng driver mo, hindi ka raw nagpapatid sa events lately. May problema ba? May nang-ghost na naman ba sa'yo? Hindi ko gusto yan, ha? Wala. Okay lang ako. Hindi na nga ako nagpapatid kasi, hello, hindi na ako 13. Sumunod ang ina ni Zaddy na si Leticia Reyes na naka-all-white ensemble, shades, at may mini Pomeranian na handbag. Zaddy anak, look at your skin. Masyadong dry. Kulang ka sa tulog. Hindi mo pa ginagamit yung Lamir na pinadala ko? Ay naku Ramon, sinasabi ko sa'yo, hindi dapat pinababayaan tong batang tong magtrabaho ng ganyan. Napahawak na lamang sa sentido si Zaddy. Ma, gumagana pang liver ko. Umupo sa couch ang ama niya at inilapag ang basket na may imported oranges, keso at isang maliit na frame ng family photo. Zaddy, to be clear, hindi kita pinayaman para magpanggap bilang bride for hire. Event planner ako, okay? Parte ng diskarte ang pagpapanggap na bride sa rehearsals. Zaddy, pack your things. Babalik ka na sa bahay. May nilaan ako na spa appointment. Bagong wardrobe from Milan. At Tumayo agad si Zaddy at nagtaas ng kamay para pigilan ng amang magsalita. Wait lang, stop. Time out. Hindi ako uuwi. May trabaho ako. May buhay ako rito. At kung di niyo pa alam, may asawa na ako. Biglang natahimik ang dalawa. asawa? Sino? Maipapakilala ka? Mayaman ba yan? Nakapag-sign na ba siya ng prenup? Tanong ng ama niya. Oh my God! Zaddy, is he royalty? Or worse, taga-showbiz? Exaggerated na wika ng kanyang ina. Hindi ko pa pwedeng ipaliwanag lahat. Complicated pa. And technically, aksidente lang. Complicated. Anak, wala namang komplikado kung proud ka sa pinili mo. Kaya nga dapat makilala namin. Ngayon na. Utos ng kanyang ama. At kung aksidente man yan, edi lalo namin kailangang makita. Baka mamaya may iskandalo ka na pala. Hindi pa namin alam. Wika ng kanyang ina. Teka lang, pwede ba relax kayong dalawa? Hindi ko pa nga rin masyadong kilala yung tao. Kaya nga inaayos ko pa ang annulment. Annulment? So ibig sabihin, kasal talaga kayo? Legally, oo. Pero hindi siya totoong kasal. I mean, hindi totoo sa puso. Aba, kahit hindi sa puso, sa papel totoo yan. At kung totoo sa papel, dapat totoo rin sa pamilya. So bring him over. Gusto ko siya makita. Ayoko nga. Dad, Mom, please. Wala namang forever doon. Hindi ko nga siya boyfriend. Fine. Pero pumunta ka sa gatherings after a week. Your Lola Miriam will be there. Matagal na kayong hindi nagkikita. Gusto ko niya makita. Lalo't narinig niyang may asawa ka na raw. Hindi pwedeng hindi ka dumalo. Kailangan mong ipaliwanag yun sa kanya. Si Lola Miriam? Yes. And you know how emotional she gets. Kaya kung ayaw mong umiyak ang matanda, sumipot ka. Sambit ng ina. Magarbo ang pagtitipon. Hawak ni Zaddy ang isang flute ng champagne habang iniiska ng paligid. Pinilit lang siyang sumama, dala ng guilt. Mula sa kabilang dulo ng silid,
Napatingin siya nang may pamilyar na boses siyang narinig. Zadie? Nagkatinginan sila at gulat na gulat pareho. What the... Nico? Anong ginagawa mo rito? Ako dapat ang magtanong yan. Bago pa sila magsigawan, lumapit si Lola Miriam. Aba, nakita niyo na palang isa't isa. Perfect timing. Lola? Zadie, Nico, ako nang gagawa ng announcement. Ito nang hinihintay ko. Napatulala si Zadie. Napatingin kay Nico na parang nanlamig. Announcement? Mga bisita, makinig kayong lahat. Gusto ko lang ipakilala sa inyo ang future Villaraza couple. Ang apo kong si Nico at ang napakagandang si Zadie. Anunsyo ng matanda sa lahat. Lahat ay nagulat at nasurpresa sa narinig. Excuse me. Future what? Naguguluhang singit ng ama ni Zadie na si Ramon. Tita Miriam, with all due respect, sinong nagsabing pwede niyong itakda ang anak namin? Hindi kami pumayag sa ganitong arrangement. Segunda ni Leticia. Arrangement? Hindi ba't dati nang pinag-usapan ng pamilya natin ang bagay na to? Zadie is perfect for Nico. Klase, matalino, may breeding. Hindi tulad ng mga babaeng nagkakandara pa sa apo ko. Hindi ba't dapat tanungin muna ang magulang? O kahit man lang si Zadie? Sa lubong na kilay na saad ni Ramon. This is absolutely absurd. Hindi kami nagpapalaki ng bata para lang maging asawa na lang ng kung sino. Naiinis na wika ng ginang. At hindi rin kami nagpapalaki ng apo para lang magsayang sa walang saysay na relasyon. My family has legacy. At kung ayaw ninyong makisama, Excuse me. Pero baka nakakalimutan ninyo. Kami ang magulang dito. at ako ang dahilan kung bakit nandoon ang anak ninyo sa taas ng lipunan. Sigaw ng matanda. Parehong nanlaki ang mata ni Nico at Zadie habang pinapanood ang kaguluhan. Naguguluhan na ako. Ikaw ang future fiancé ko? Ikaw lang yatang may alam yan. Hindi ko naman alam na itinakda na ako. Biglang hinawakan ni Nico ang braso ni Zadie. Teka, kailangan nating tumakas. Ngayon na. Biglang nagkatinginan ulit ang matatanda habang palakas ng palakas ang pagtatalo. At kahit anong sabihin nyo, ako ang matanda dito. At yung dalawang yan, bagay na bagay. Bagay sa paningin nyo. Pero sa pamilya namin, may standards din kami. Buwelta na naman ni Leticia. Habang umiinit ang usapan, dahan-dahang umatras sina Zadie at Nico hanggang sa tuluyan ng makalabas sa main hall. Habang naglalakad palayo, biglang tumawa si Zadie. Anong gagawin natin ngayon? First plan, wag mo nang sabihin ang totoo. At pangalawa, Maghanap ng exit plan bago pa tayo ikasal ulit. nagtawanan sila at hindi pa rin makapaniwala sa sunod-sunod na twist ng tadhana. Sa lumang study room sa loob ng ancestral house ng mga Villaraza, gabi matapos ang party, nasa loob sina Nico at Zadie at parehong seryoso ang mukha. Nasa mesa ang mga papeles, kabilang na ang kopya ng marriage certificate. Nico, may mali rito. Saad ni Zadie habang hawak ang dokumento. Anong ibig mong sabihin? Pinakita ni Zadie ang bahagi ng dokumento. Tingnan mo to. Ang pirma ko, mukhang kinopy lang mula sa ibang form. Parang hindi ito ang actual na pinirmahan ko nung araw ng shoot. Sumimangot si Nico at tiningnan ang papel. Wait, hindi rin itong signature ko. Kilala kong pirma ko. Parang may ginaya lang. Pareho silang napatingin sa isa't isa bago muling nagsalita si Nico. Hindi ito aksidente. Alam ko, and I think may kinalaman ng lola mo. Tumayo si Nico at nagsimulang maglakad-lakad sa kwarto. Umiigting na ang panga habang nag-iisip. Matagal nang gustong makialam ni Lola sa love life ko. Lagi niyang sinasabi na sayang ang pangalan ng pamilya.
kung wala akong maayos na partner. Pero hindi ko akalaing aabot siya sa ganito. Ako rin. Ngayon ko lang na-realize, kada kita namin, lagi niyang gusto akong ipakilala sa apo niya na hindi ko akalain na ikaw pala yun. Pero Nico, hindi ako pumayag sa arranged marriage. Hindi ako papayag na igapo sa isang kasunduan na ginawa lang nang wala akong kaalam-alam. Neither do I. Hindi ko papayagang gamitin ako o kahit sinong mahal ko para lang sa legacy ng pamilya. Napahinto si Sadie sa sinabi ni Nico. Mahal ko? Napaangat siya ng kilay. Nico, hindi mo naman ako mahal. Bahagyang natahimik si Nico, pero hindi nakaiwas sa titig ni Zadie. Hindi ko alam. Pero simula nang mangyari lahat ng to, hindi ka na malis sa isip ko. Galit ako. Nalilito ako. Pero hindi kita basta kayang bitawan. Tumayo si Zadie, umiwas ng tingin, pilit tinatago ang gumugulong na emosyon. Ang gulo na nga ng lahat, huwag mo nang dagdagan. Zadie, Bago pa man siya makalapit, bumukas ang pinto. Pumasok si Attorney Rhea at may dalang bagong folder. I think mas lalo kayong maguguluhan sa balita ko. Ano po bang pwedeng ikagulo? I did a little digging. And guess what? Ang priest na nagsagawa ng kasal niyo, hindi siya assigned sa simbahan na yun. Retired na pala siya 2 years ago. At ang lisensya niya, expired na. what? Which means, the marriage, though seemingly valid on paper, may not be legally binding under the law. Pero kailangan pa natin ng verification at affidavit para formal na iprotesta ito sa korte. Napaupo si Zadie habang hawak ang dibdib. Si Nico naman ay napahawak sa likod ng bato na tila hindi makapaniwala. So, may chance na hindi pala talaga kami kasal? Yes, but it's a gray area. Kailangan natin kumpletuhin ang documentation to contest its validity. Nagtagpo muli ang tingin ni Zadie at Nico. Kung sakaling mapatunay na hindi nga tayo kasal, anong balak mong gawin? Hindi ko pa alam. Nasa waiting area si Nico ng isang government office. Hawak niya ang folder ng mga dokumentong kailangan para sa permanent residency application niya sa Singapore. Ilang beses na niya itong binasa, pero tila hindi pa rin siya kampante. Si Zadie naman ay papalapit na may hawak-hawak ring envelope. Ito yung kulang mong document. Nakipag-coordinate na ako sa embassy. Tinawagan ko rin yung dating employer mo sa Singapore na email nila saan kahapon kaya pinaprint ko na. Agad na tumayo si Nico at kinuha ang papel. Zadie, paano mo nalaman kung ano yung kailangan ko? Tinawagan ko si Marco. Sabi niya, stress ka raw. Kaya tinulungan ko na. Ayoko rin sayangan mo tong opportunity mo. Dahil sa kasal na hindi mo naman ginusto. Napatingin si Nico kay Zadie. Hindi lang basta pasasalamat ang nasa mga mata niya. May halo itong pagkagulat, paghanga, at pagkalito. Alam mo bang dapat ngayon pa lang ako magpapasa ng additional requirements? Pero dahil dito, posibleng umusad agad yung application. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Huwag mo nang isipin. Isa lang tong malaking misunderstanding, di ba? Tinutulungan lang naman kita para matapos na rin natin tong gulong to. Ngunit habang sinasabi niya ito, may kakaibang kirot sa dibdib niya. Dahil kung totoo lang, ayaw niyang matapos agad ang lahat. Zadie, naisip mo ba na baka may dahilan kung bakit nangyari lahat ng to? Like, fate? Natawa si Zadie ng pilit. Nico, hindi ako naniniwala sa destiny. Kahit na nararamdaman mong masaya ka kapag kasama mo yung taong dapat hindi mo naman talaga dapat makasama? Are you talking about you and me? Tumango si Nico sa kanapangiti ng bahagya. I mean, nagsimula tayo sa isang pagkakamali. Pero hindi ko may paliwanag kung bakit sa dami ng problema ko ngayon. Ikaw ang lagi kong naiisip. At kung bakit parang gusto kong hindi mo na ako tuluyang layuan.
Natahimik si Zadie. Hindi niya alam kung paano sasagutin. Hindi niya rin maikakaila na iba ang tibok ng puso niya tuwing napapalapit si Nico. Ngunit bago pa siya makapagsalita ay sumingit ang receptionist. Miss Villaraza, you're next. Nagkatinginan sila. Can you stay until I'm done? Gusto kong may kasama. Mahina, pero buo ang boses. Oo, nandito lang ako. Habang papalayo si Nico, napangiti si Zadie. At sa kabila ng magulong simula, may parte sa kanya ang nagsasabing baka nga hindi pagkakamali ang lahat. Kinagabihan sa labas ng building. May gusto sana akong itanong. Ano yun? Paano kung hindi ko na ituloy yung annulment? Anong ibig mong sabihin? What if I want to get to know my wife first? Bago magdesisyon kung dapat pa talaga kaming maghiwalay. Nagkita sina Nico at Zadie sa labas ng gate. Pareho silang seryoso. Dala ang isang layunin. Harapin si Lola Miriam at alamin ang buong katotohanan. Sigurado ka bang siyang may pakana ng lahat? Kung totoo ang hinala natin, hindi lang basta rehearsals yun. Planado lahat mula umpisa. Sa sala ng bahay ni Lola Miriam, nakaupo ang matanda sa antique na rocking chair. Nakasalampak ang isang chessboard sa mesa. Hawak ang isang night piece. I was wondering kung kailan kayo darating. Sit down. Bungad ni Lola Miriam nang makita ang dalawa. Umupo silang dalawa pero unang nagsalita si Nico. Lola, gusto naming malaman ng totoo. Yung rehearsal sa kasal na yun, na nauwi sa legal marriage, ikaw may pakana, di ba? Hindi umimik si Lola. Sa halip ay itinuloy lang ang paglalaro ng chess piece. Maya-maya, nagsalita siya ng malamig. Yes, ako ang nagpabilis ng papeles. Ako rin ang nag-utos na gawing totoong kasalang seremony. Pero bakit? Because Nico was wasting his life. Lagi siyang tumatakas sa commitment. Puro trabaho. Puro abroad. And you, Zadie, alam kong hindi mo pa napapansin. Pero ikaw lang ang taong na nakakapigil sa kanya. Kahit ayaw niya pang aminin. That's not your decision to make, Lola. No, it's not. Pero I made it anyway. Because sometimes, love needs a little push. Alam ko namang pwede niyo akong idemanda. Kaya ako na ang aamin ngayon pa lang. So lahat ng totoo sa kasal? Yung notary? Yung pag-file ng PSA? Ikaw ang gumawa ng paraan? Pinakiusapan ko ang dati kong kaibigan sa civil registrar. At yung video, oo, ako rin ang nagpalaganap sa mga relatives. Gusto kong mapuwersa kayong magkasama. I didn't expect na lalayo ka, Nico. O masasaktan si Zadie. Napayo ko si Nico. Matagal siyang natahimik bago nagsalita. You wanted me to grow up. I get that. Pero mali pa rin yung paraan mo, Lola. You didn't just manipulate the wedding. You manipulated people. Nang matapos ang usapan, pauwi na ang dalawa pero buong biyahe silang tahimik. So, anong balak mo ngayon? Pwede ko naman ipanalify ang kasal. Lahat ng batayan nandun. Fraud. Mispresentation. Gusto mo bang gawin yun? Tumingin si Nico kay Zadie. Honestly, hindi. Kasi kahit nagsimula sa kasinungalingan, alam kong totoo na yung nararamdaman ko. So, hindi mo na ako gugustuhin palayain? Hindi pa. Hindi pa sa ngayon. Unless, ikaw ang gustong lumaya. You mean, gusto nating subukan? Why not? Pero nasa sayo yan. Ayoko namang pilitin ka kung ayaw mo talaga. Kung ayaw mo munang iatras, ang meaning ba niyan, gusto mo na ako? Pigil ngiting tanong ni Zadie. Masyado ka bang manhid para hindi mo mahalata? Nagkibit balikat si Zadie. Aba malay ko, ayoko namang maging assuming. Tumigil ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Hinarap ni Nico ang dalaga
at tinitigan ito sa mga mata. Napalunok ng malalim si Zaddy dahil sa biglang pagiging seryoso ni Nico. Pilit niyang nilalabanan ng tibok ng kanyang puso. Zaddy, I like you. Kung hindi sapat ang nagustuhan ka, then mas mabuting ipakita ko. Nakasakay ngayon si Nico sa kanyang sasakyan. Hawak ang address na ibinigay ni Zaddy. Medyo kinakabahan siya habang papalapit sa bahay ni Zaddy. Hindi niya inakala na literal na mansyon pala ang tirahan nito. Grabe, akala ko talaga taga middle class subdivision lang siya. Hindi ko inaasahan to. Pagbaba niya ng kotse, sinalubong siya ng mayordomang si Yaya Mimi. Sir Nico, tuloy po kayo. Nasa garden po si Ma'am at Sir. Nasa garden sa likod bahay si Zaddy at umiinom ng juice habang kausap ang kanyang mga magulang. Paglapit ni Nico, ay agad siyang sinipat mula ulo hanggang paa ni Leticia. Habang si Ramon ay hindi nagsalita, pero malalim ang tingin sa kanya. Ma, Pa, this is Nico. Yung, husband ko? Napakunot ang noo ni Ramon. Si Leticia naman ay bahagyang napataas ng kilay. Akala ko makakatakas ng anak ko sa pagiging fiancé mo. Pero kasal pala talaga kayo bago pa mangyari ang gatherings. Napasinghal sa inis si Leticia. Hindi ko inakala na magiging pamilya pa namin ng mayabang mong lola. Ma, please, hindi kasalanan ni Nico ang lahat ng to. Wala siyang alam sa plano ni Lola Miriam. At kahit na, alam mo naman kung gaano kahalaga sa atin ang imahe. Tapos ganyang klaseng iskandalo pang ibinunga ng relasyon ninyo? Ma'am Leticia, I understand your frustration. Kung ako rin sigurong nasa lugar ninyo, magagalit din ako. Pero gusto kong linawin. Hindi ko sinadyang guluhin ang buhay ng anak ninyo. At lalong hindi ko ginustong mangyari ang lahat ng to. Kung totoo yung sinasabi mo, anong balak mo ngayon? Anong intensyon mo kay Zaddy? Singit ng amang si Ramon. Nagkatinginan sina Nico at Zaddy. Totoong nagsimula ang lahat sa isang aksidente. Pero hindi ko na itinuturing na aksidente si Zaddy sa buhay ko. Gusto kong makilala pa siya ng mas mabuti. Gusto kong panindigan ang relasyon namin. Panindigan? Alam mo ba kung gaano karaming lalaki nang nagsabi ng ganyan sa anak ko? Tapos iiwan lang din siya pag hindi na sila komportable. Ma, Pa, hindi ako bata. Ako nang magdedesisyon kung gusto kong bigyan ng pagkakataon si Nico. Kasal kami, oo. Pero hindi yun ang dahilan. Gusto ko siyang makilala dahil sa sarili kong kagustuhan. Hindi dahil sa kahit na anong papel o pamimilit. Zaddy, kailangan naming tanungin to. Alam mo namang hindi kami basta-basta nagpapapasok ng kung sino lang sa pamilya. Lalo na kung kasal na pala kayo nang hindi namin alam. Naiintindihan ko po. Kung ako rin pong nasa kalagayan niyo, magtatanong ako. Pero ngayong nangyari na, hindi ko po siya pababayaan at hindi ko rin siya ginagamit. At paano ka namin paniniwalaan? Anong intensyon mo kay Zaddy ngayon? Tumingin si Nico kay Zaddy. Nagtagpo ang mga mata nila. Handa po akong ligawan siya. Kahit legal na kaming kasal. I appreciate the honesty. Pero tandaan mo, iho, ang respeto sa anak ko, hindi lang sinasabi, ipinapakita. And believe me, we'll be watching you. Wika ni Ramon. Habang naghahapunan ng pamilya, magkaharap sina Nico at Zandy sa beranda. May hawak silang wine. At kapwa huminga ng malalim matapos ang intense na pag-uusap. Sorry kung medyo intense sila. They just really want to protect me. Okay lang. At least ngayon, alam ko na kung saan ka nagmana ng pagiging intimidating. Pero sa totoo lang, I'm glad pumunta ako. Mas lalo kitang gustong makilala. Mas lalo akong sigurado na worth it ka. Mas komportable na si Nico sa pamilya ni Zaddy, kahit medyo may kaba pa rin sa loob. Nakakatulong na rin at tuwing nagkakatinginan sila ni Zaddy, may mga ngiting palihim at kilig na hindi na nila maitago. Habang kumakain sila ng dinner kasama si Ramon, Leticia at ang bunsong kapatid ni Zaddy na si Camille, biglang tumunog ang doorbell. Ma'am Zaddy, may bisita po. Sabi niya kilala niyo raw po siya. Bungad ni Yaya Mimi. Nakakunot ang noo ni Zaddy. Sino raw?
Pero bago pa makasagot si Yaya Mimi, lumitaw na ang lalaki sa may pintuan ng dining area. Hi, Zaddy. Long time no see. Napatayo si Zaddy at namutla. Look? Napatingin si Nico sa kanila. Si Ramon at Leticia ay pareho ring nagulat. Luke, Cardoval? Ikaw nga ba yan? Tanong ng ginang. Ako nga po, Tita Letty. Akala niyo siguro hindi na ako babalik. Pero I'm here now. And I heard may bago ng asawa si Zaddy. Lahat ng mata ay napunta kay Nico. Tumayo si Nico at lumapit kay Zaddy. Yes, ako nga. Nico Villaraza, asawa ni Zaddy. Ngumisi si Luke, saka tumingin kay Zaddy. Ganun ba? Pero Zaddy, akala ko ba sinabi mong hindi ka naniniwala sa kasal? That was before, Luke. Marami nang nagbago. Wow. So, mabilis lang pala, no? Konting panahon lang, may mister ka na agad. I guess, I really didn't know you after all. Luke, hindi ito ang tamang oras para sa ganyang mga patutsada. Kung may sasabihin ka, diretsuhin mo na. Sabat ni Ramon. Tito Ramon, wala naman po akong masamang intensyon. Curious lang talaga ako. Akala ko kasi kami ni Zaddy yung may unfinished business. Zaddy, totoo ba to? May unfinished business pa kayo nitong si Luke? Matalim na ang tingin ni Leticia sa anak. Wala na ma. Matagal na yon. Luke left me. Kaya kung may unfinished business man, matagal ko nang tinuldukan. Siguro nga tinuldukan mo na. Pero ako, hindi pa. Nainis na si Nico, kaya sumabat na siya. Then maybe, you should have thought of that before ka umalis. Kung may kailangan kang linawin, gawin mo yun ng may respeto. Huwag kang magpakita dito na para bang may karapatan ka pa. Tumawa ng mapait si Luke. Wow, protective agad, mister? Alam mo ba ang buong kwento kung nagpakasal ka lang sa unang babaeng nadapa sa harap mo? Enough! Tumayo si Leticia at ngumiti ng pilit. Luke, pasensya na pero mukhang hindi ito ang tamang panahon. Kung may gusto kang pag-usapan, private matters yan at hindi rito. Sa garden pagkatapos ng hapunan, nagdesisyon ng dalawang mag-usap ng pribado. So, siyang ex mo? Oo, ex-fiancé actually. He left for the US a month before our wedding. Hindi na nagparamdam. Iniwan akong luhaan at ginawang takot sa commitment. Kaya rin ako naging allergic sa kasal. Pero ngayon, bumalik siya at halatang may plano. Pero Nico, I'm not the same woman he left. And you, ikaw yung taong dumating when I least expected. Hindi man tayo nagumpisa sa tamang paraan. Pero alam ko, may halaga ka na ngayon sa puso ko. Nagkita si Luke at Zaddy sa labas ng trabaho. Ayaw man ni Zaddy, ay pinakausapan siya ni Luke ng isang matinong pag-uusap. Alam kong galit ka pa rin. Pero Zaddy, hindi ako bumalik para guluhin ka. Gusto ko lang sana ng second chance. Para ipaliwanag ang lahat. Second chance? Luke, iniwan mo ako before our wedding. Wala kang kahit isang salita. Now you expect me to just forget everything? And talk like nothing happened? I made a mistake. Pero bumalik ako dahil ikaw pa rin ang mahal ko. Late na, Luke. May asawa na ako. Si Nico. He's not just anyone. He's been good to me. At ayokong bumalik sa lalaking iniwan ako noon dahil alam kong gagawin mo pa rin yun. Sa kabilang banda naman, tumawag ang immigration lawyer kay Nico. Nico, may bagong update sa residency application mo. May nag-report na posibleng peke ang kasal mo. Kaya under review ngayon ang petition mo. Nabigla si Nico. What? Paano nangyari to? Someone submitted documents questioning your marriage legitimacy. Kailangan mong magpakita ng proof na totoong relasyon niyo ni Zaddy. Dahil rito, ay nagdesisyon si Nico na sabihin ang nalaman kay Zaddy. Zaddy, kailangan kong sabihin sa'yo to. Ano yun? May nangyari ba? Tumawag ang immigration lawyer ko. May nag-report daw na posibleng peke raw yung kasal natin. What? Saan ang galing yun? Hindi ko alam kung sinong gumawa nun. Pero may nagsabit ng documents na question ng legitimacy ng marriage natin. Under review ngayon yung petition ko.
Baka si Luke. Siya lang may sapat na motibo para guluhin tayo. Posible. At kung siya nga, baka hindi lang siya bumalik para sa closure. Gusto niyang burahin kung ano man ang meron tayo. Walang hiya siya. Ginagamit pang sistema para guluhin tayo. Kaya kailangan nating patunayan na totoo tong relasyon natin. Hindi lang dahil sa legal issues, pero dahil gusto kong panindigan ka. Gusto kong panindigan tayo. Isang Sabado ng hapon, sa Botanical Garden sa labas ng lungsod. Matapos ang stressful na linggo ng paghahanda para sa immigration interview, napagdesisyonan ni Nico at Zaddy na magpahinga muna. Inaya ni Nico si Zaddy sa isang botanical garden na matagal na niyang gustong puntahan, pero laging nauudlot dahil sa trabaho. Pagkarating nila ay sinalubong sila ng sariwang hangin, masaganang berdeng damo, at mga bulaklak na tila sumasayaw sa saliw ng simoy ng hangin. May dala silang picnic basket, isang maliit na Bluetooth speaker, at 2 kumot na pinahiram ni Tita Bebang. Hindi ko alam na mahilig ka pala sa mga ganito. Akala ko puro modern architecture at city lights lang ang gusto mo. Nakangiti na rin si Nico habang inaayos ang kumot. Hindi ko rin alam dati. Pero simula nang dumating ka sa buhay ko, parang mas gusto ko ng mga bagay na ganito katahimik. Umupo sila sa damuhan. Habang kumakain ng homemade sandwiches at nagkakape, nag-usap sila tungkol sa mga pangarap nila sa buhay. May tanong ako. Kung hindi kaya tayo aksidenteng ikinasal, sa tingin mo, maatra ka pa rin sa akin? Humikit sandali si Zaddy, saka sumagot ng may ngiti sa labi. Kung malapit ka sa akin habang suot mo yung t-shirt na yan, at dala mo tong masarap mong kape, baka. Sabay silang nagtawanan. Dumilim bigla ang langit. Bumabagsak na ang malalaking patak ng ulan. Nagmamadali silang ipunin ng mga gamit, pero walang sapat na silungan. Basang-basa sila. Pero pareho silang nagtatawanan habang tinatakpan ng picnic blanket ang kanilang mga ulo. Mukhang romantic ang ulan sa movies. Pero sa totoong buhay, basang sisiw ka talaga. Naghanap sila ng masisilungan, ngunit wala nang malapit. Sa halip, tumigil sila sa ilalim ng malaking punong kahoy na bahagyang nakakapigil sa ulan. Zaddy, kahit basang sisiw ka ngayon, ang ganda mo pa rin. Napatingin si Zaddy sa binata at medyo huminga ng malalim habang dinig nila ang patak ng ulan sa mga dahon. Nico, lumapit si Nico. Ilang pulgada na lang ang pagitan nila. Bumagal ang oras. Bumilis ang tibok ng puso ni Zaddy. Dahan-dahang yumuko si Nico para halikan si Zaddy. Naglapat ang kanilang mga labi. Isang mainit at malambing na halik sa gitna ng malamig na ulan. Pero isang tunog ng palaka ang lumabas mula sa mga damuhan sa tabi nila. Biglang napasigaw si Zaddy at napatalon palayo kay Nico. Natapilok pa ng kaunti habang hawak ang picnic basket. Uy, anong... May palaka! Ayoko ng palaka, Nico! Ayoko talaga! Tumatawa na si Nico habang pinipigilan ang sarili. Napahawak siya sa tiyan niya sa kakatawa. Nakatago na si Zaddy sa likod ng binata. Hindi to nakakatawa. Baka tumalon sa akin yon. Okay, okay. Come here. Ikaw lang ang unang babaeng hinalikan ko sa ulan. At sinabayan ng sigaw dahil sa palaka. Maagang dumating sina Nico at Zaddy sa opisina ng immigration at nasa waiting area na sila. Tahimik lang si Nico habang hawak ang kamay ni Zaddy. Hindi niya ito binitawan kahit isang saglit. Ramdam niyang kabado si Zaddy. Pero mas ramdam niyang buo na ang loob nito. Tinawag ang pangalan nila at sabay silang tumayo at pumasok. Sinalubong sila ng isang babaeng officer. Maiksi, tuwid ang buhok at may seryosong mukha. Tinapunan sila nito ng isang mabilis na sulyap bago tumingin sa hawak niyang papeles. Kayo po ang Mr. and Mrs. Villaraza? Tanong ng babae. Sabay na sumagot ang dalawa. Opo. Alam niyo naman siguro kung bakit kayo narito. Marami na ngayong kasal na peke. Gusto lang makakuha ng residency. So we need to make sure that this marriage is real. Tumango lang si Nico. Si Zaddy naman ay huminga ng malalim at ngumiti ng bahagya. Alright, let's begin. Kailan kayo unang nagkakilala? Sa isang kasal. Ako pong event organizer.
Si Nico po ang +1 ng best man. Kailan kayo unang nag-date? Actually, hindi po kami nag-date. Nagkakilala lang kami during the wedding rehearsals ng pinsan ko. Napakunot ang noo ng officer. Excuse me? Long story po. Dapat po ay rehearsal wedding lang. Pero dahil sa miscommunication, naging legal siya. Pero hindi rin po namin agad pinawalang bisa. Bakit hindi? Tumingin si Nico kay Zaddy. Saka muling binaling ang tingin sa officer. Honestly, ma'am, at first, we both thought it was a mistake. Pero habang tumatagal, we started spending more time together. We realized we actually like being around each other. At kahit hindi po ideal ang start ng relationship namin, we found something real in it. Hindi siya planned, pero hindi rin siya fake. Ibig niyong sabihin, aksidente kayong ikinasal? Hindi niyo ipinawalang bisa tapos ngayon sinasabi niyong mahal niyo ng isa't isa? Parang imposibleng pakinggan, di po ba? Pero ganyan talaga ang buhay. Puno ng hindi inaasahang pangyayari. Hindi ko planong magpakasal nung araw na yon. Pero hindi ko rin planong ma-inlove sa gaya niya. And I didn't plan to fall in love again. Lalo na after what I went through with my ex. Pero dumating si Nico. He became my peace. In the middle of my chaos. Nagbukas ng folder ang officer at sinulipang muli ang mga dokumento. Bakas pa rin ang pag-aalinlangan sa kanyang muka. Magkasama ba kayong nakatira ngayon? Opo. Dati po sa unit niya ako nakikitira. Pero ngayon, lumipat na kami sa mas malapit sa trabaho ko. May dala po kami mga litrato, kopya ng bayarin, pati na rin ang mga messages. Kompleto pong lahat. Narito po. Isa ito mula sa birthday niya. Yung isa sa weekend market. At ito naman, kuha sa Botanical Garden last week lang. Tiningnan ng officer ang litrato kung saan nakatawa ang dalawa habang nakatalukbong ng kumot. Mukhang totoo nga. Napangiti ng bahagyang opisyal. Ngunit agad din itong bumalik sa seryosong anyo. Huling tanong na muna. Anong isang bagay na alam ninyong dalawa na totoong mag-asawa lang nakakaalam? Agad na sumagot si Nico. Zaddy can function without her 6:30 AM coffee. Hindi yan makikipag-usap unless may hawak siyang mug. Hindi ko talks in his sleep. Minsan kung ano-anong building materials ang sinasabi niya. Last week, binabanggit niya yung load-bearing wall habang tulog. Natawa ang officer sa unang pagkakataon. Sinara ng officer ang folder. Mukhang hindi nga kayo kagaya ng ibang nagpapanggap. Nagkatinginan sina Nico at Zaddy. Ire-review pa rin ang mga dokumento nyo, pero sa ngayon, tapos na tayo. Salamat sa pagpunta. Madaling araw pa lang, pero gising na ang buong paligid ng airport. Nanatiling tahimik sina Nico at Zaddy habang nakaupo sa isang bench. Hawak-hawak ang kamay ng isa't isa. Bitbit ni Nico ang kanyang maliit na maleta habang si Zaddy ay halos hindi makatingin ng diretso sa kanya. So, ilang buwan ka ulit sa Singapore? Mga 6? Kung mabilis ang turnover ng project, baka mas maaga. Pero I promise, babalik agad ako. Tumango si Zaddy. Kita sa kanyang mga mata ang pag-aalala, kahit pa pinipilit niyang itago ito. Nakasanayan ko na kasi na nandito ka kasama ako. Parang mahirap pala. Then, we'll just have to make new habits. Kahit magkalayo, alam mo nga ako pa rin to. Thinking about you. Tumayo na si Nico para lumapit sa gate. Pero bago pa siya makalakad ng tuluyan, bigla siyang huminto. Nilabas niya ang isang maliit na kahon mula sa kanyang backpack. Zaddy, Ha? Dahan-dahang lumuhod si Nico sa harap ni Zaddy. Napalingon ng ibang tao. May mga ngumiti. May kumuha na agad ng video sa phone. Pero ang mundo ni Zaddy ay tila tumigil. I didn't plan on falling in love with my accidental wife. But now I know. I don't want a single day without her. So before I leave, let me ask this properly. Binuksan ni Nico ang kahon. Isang eleganteng silver ring na may maliit ngunit makinang na bato. Zaddy, will you intentionally be my wife this time?
Nagulat si Zadie at napasingha. Napatingin siya sa paligid. Tapos pabalik sa mukha ni Nico na puno ng sincerity. This is unfair. Paano ako magduno kung ganito ka mag-propose? Natawa si Nico. Tumayo siya, sabay hawak sa dalawang kamay ni Zadie. Oo, Nico. This time, hindi na talaga ito aksidente. At papayag ako magpakasal ulit sa'yo. Nagpalakpakan ng ilang tao sa paligid. May sumigaw pa habang tinutulungan ni Nikong isuot ang singsing sa daliri ni Zadie. Saka siya niyakap ng babae ng mahigpit. Isang buwan ang nakalipas sa Singapore. Maganda ang umaga sa Singapore. Sa loob ng isang kondo kung saan nakatira ang mag-asawa, busy si Zadie sa kusina, naka-t-shirt at naka-shorts. Nagmamadaling maghanda ng almusal habang panakanakang sinusulya pa ng kanyang tablet kung saan nakabukas ang presentation para sa isang malaking kliyente. Grabe naman itong mga supplier dito. Para akong nagsisimula ulit sa level 1 ng buhay planner. Mula sa banyo, lumabas si Nico na bagong ligo at naka-business casual na. Hawak niyang isang folder at isang half-empty na tasa ng kape. Babe, parang battlefield ang kitchen natin ah. All good? May pitch ako today for a luxury yacht wedding. Ayokong magmukhang baguhan sa harap ng Singaporean clients. I need to impress them, Nico. I need this. You got this. Ang galing mo kaya. Gabi ng araw ding yun. Nakaupo si Nico sa harap ng drafting table. Seryosong tinatapos ang isang blueprint habang pinapakinggan ang audio recording ng kanilang client meeting. Dumating si Zadie na mukhang pagod at hawak sa kamay ang kanyang mga heels. I'm home. Walang tugon mula kay Nico. Nico? Sorry babe, deadline. Hindi pa ako tapos. Okay. Binaba niya ang bag sa counter. Ilang saglit pa, nagsalita siya muli. Ngayon ay mas matatagang tinig. Nico, kahit kumusta man lang ang pitch mo, wala? Zadie, I'm really swamped right now. Can we not do this? So I'm not a priority now? Babe, not everything is about you. Naiiritang sagot ni Nico. Wow, ako lang ba tong lumalaban para sa relasyon na to? Pareho tayong pagod. Pareho tayong may trabaho. Pero bakit ako lang laging kailangang mag-adjust? Nagkaroon ng katahimikan. Nagkatinginan sila. Kapapuno ng emosyon, ngunit walang nagsalita. Nasa balkonahe si Zadie habang nakatingin sa city lights ng Singapore. Lumapit naman si Nico at umupo siya sa tabi ni Zadie. I'm sorry babe. Malumanay na panimula ni Nico. Tumingin si Zadie sa kanya ng pagod, ngunit unti-unting lumalambot ang tingin. Tama ka. Masyado ako nakatutok sa trabaho. Akala ko, dahil pareho tayong busy, maintindihan natin ang sitwasyon. Pero nakalimutan ko, kailangan pa rin natin ng oras para sa isa't isa. Nico, hindi lang trabaho ang dahilan kung bakit ako lumipat dito. I moved because of us. I want this relationship to work, not just to survive. Marahan siyang niyakap ni Nico. Let's not forget why we're doing this. Maglalaan ako ng oras. Promise. 3 linggo makalipas, mainit ang ulo ni Zadie habang nakaupo sa harap ng kanyang desk. Nakapatong sa mesa ang ilang return documents at email printouts. Mali ang execution ng isang wedding setup at ngayon ay nagbabantang kansilahin ng kliyente ang kontrata. Zadie, this isn't just a minor mistakes. We lost a premium client. You know what that means for your probation? Saad ng boss niya via Zoom call. I understand, ma'am. I'll fix this. I promise. You better, or we'll have to reconsider your position. Pagkatapos ng tawag, halos mabasag ni Zadie ang hawak na ballpen. Tumulo na lamang ang luha sa pisngi niya nang hindi niya namamalayan. Pagka-uwi niya ay dumiretso siya sa kwarto at hindi man lang nagbihis. Nasa living area si Nico at nakatingin sa tablet. Napansin niyang tahimik si Zadie. Hey, anong nangyari sa work? Ayoko nang pag-usapan. Zadie, I messed up, okay? Sinabot tayo ng supplier yung setup. And now, baka mawalan ako ng trabaho. I'm tired, Nico.
I'm not okay. Singapore isn't for me. Hindi ko na kaya. Gusto ko na lang umuwi. What? Akala ko ba we're building something here? Eh paano kung hindi na ako part ng way mo? Kasi habang ako nahihirapan na huminga rito, ikaw, tuloy-tuloy lang ang success mo. Don't make this about me. I supported you. Pinili mong lumaban dito, remember? And now I'm choosing to live. Kailangan ko to, Nico. For my sanity. Natahimik si Nico. Sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Kung yan ang kailangan mo, umuwi ka. Lalong napaiyak si Zadie. Hindi niya inaasahang ganun kabilis siyang bibitawan. Lumipas ulit ang 3 buwan sa Pilipinas. Mainit ang sikat ng araw sa Burol, kung saan unti-unti nang nabubuo ang isang modernong bahay na may malawak na bintana at minimalist na disenyo. Nakatayo sa gitna si Nico, naka-helmet at hawak ang mga plano sa bahay. Sir Nico, yung custom kitchen cabinets po, final na ba to? Tanong ng foreman. Oo. She likes clean lines and soft wood tones. Keep it warm but elegant. Sino po ang she, sir? Asawa niyo po? Sandaling natahimik si Nico. Isang malalim na buntong hininga lang ang sagot niya bago muling tumingin sa bahay. Hopefully, soon. Nagkakape si Zadie habang naka-open ang laptop niya. Unti-unti na siyang nakakabangon. May ilang freelance event projects na rin siyang tinatanggap online. Ngunit hindi pa rin ganap na buo ang kanyang ngiti. Biglang dumating si Sasha, kaibigan ni Zadie. Uy, may nakita akong pangalan mo sa event credits na isang Singapore wedding video. Galing mo talaga. Trying to stay afloat. Pero minsan, kahit anong galing mo, pag wala na yung taong kasama mong mangarap, parang kulang. Have you talked to Nico? Umiling si Zadie. Hindi ko alam kung gusto pa niya akong kausapin. Baka mas magulat ka kung malaman mong matagal ka na niyang kinakausap. Sa parang hindi mo man lang napapansin. Pagka-uwi, ay may natanggap si Zadie na email. Binuksan niya ito at lumabas ang isang PDF file. Isang architectural rendering ng isang bahay at sa ibaba ay may note. Kung sakaling ready ka nang bumalik, the door is always open. Nico. Tumulo ang luha ni Zadie habang tinititigan ang blueprint. Sunod na natanggap niyang email ay isang invitation. Dumating si Zadie sa lokasyon. Kinakabahan siya habang lumalapit sa bahay na tila ba inukit mula sa kanyang mga pangarap. Bumukas ang pinto. Naroon si Nico at nakangiti sa kanya. You came. I had to see kung totoo yung sinabi mo. It's real. Lahat ng to, ginawa ko. Kasi hindi lang ako bumabalik sa Pilipinas para sa trabaho. Gusto kong bumalik sa'yo. Pero ayaw kitang pilitin, Zadie. Kung gusto mong magtrabaho, go. Kung gusto mong magpahinga, okay rin. Basta wag na tayo maghiwalay ulit. Sa bagong bahay na dinisenyo ni Nico sa Rizal, sumasayaw sa hangin ang mga kurtinang puti sa malalaking bintana. Si Zadie ay ngayon kilalang event stylist na may sariling team, ay hindi na kailangan pang tumakbo sa ibang bansa para patunayan ang sarili. Pinatunayan niya ito sa tahanang binuo nila ni Nico. Si Nico naman ay mas lumawak pa ang mga proyekto bilang arkitekto. Ngunit sa lahat ng kanyang naitayong istruktura, ang pinakamahalaga ay ang tahanang ginawa niya para sa babaeng mahal niya. Sa isang linggo ng Sabado, habang nakahiga sila sa hamak, may dalang kape si Nico at may hawak na event board si Zadie nang nagtanong si Nico. So, what's next for us, Mrs. Villaraza? Let's keep choosing each other, mistake or not. Hindi lahat ng pagkakamali ay kailangang pagsisihan. Ang iba ay daan lang para matutunan nating piliin ang tamang tao sa tamang paraan.